Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International. Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang third Sunday for the month of May 17, 2026. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong The Love of Money, the Root of All Evils, based on the book of 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Babasahin po muna natin sa wikang English, and then we will also read it in our Filipino language. Bago natin talakayin yan, gusto nating batiin ang ating mga radio listeners dito po sa siyudad ng Baguio, Benguet, Cordillera Region, hanggang po dyan sa Abra, La Union, Pangasinan, in all places na inaabot po ng signal ng Radio GMA Barangay LS 92.7. At ito po ay marinig every Sunday sa radyo, between 5 to 6 o'clock in the morning. As I mentioned, you could hear it through GMA Radio, Barangay LS 92.7, of course, broadcasting from Baguio City. At binabati natin ang ating mga radio listeners all over Cordillera Region, Pangasinan, La Union, in all places na nabot po ng ating signal. And of course, ito po ay nasa YouTube. Na-advance po natin ng 2 to 3 days ito. So we would like to ask you to subscribe so that you will always be notified every time that we have a new video, at usually po every Friday or Saturday of the week. Now, talakayin na po natin ang ating mensahe sa book of 1 Timothy chapter 6 verse 9 as our business for the subject matter, the love of money, the root of all evils. 1 Timothy 6, 9 to 10. Sabi ni Apostle Pablo, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evils, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yan po ang English translation. Now let's go to our Filipino version of 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Yan pong ating pagbabasa sa 1 Timoteo 6, 9 hanggang 10. Talakayin na po natin ang ating introduction. Nawa po kayo ay sumusunod. Mayroon pong outline ito sa YouTube. Pero sa nakikinig po sa radio, na-analyze po natin itong mabuti at dahan-dahan pong ating pagbabasa at pagpapaliwanag sa mga kapatiran, mga radio listeners na wala po silang YouTube channel. Sa introduction po, sabi niyang isang writer or very famous author by the name of Francis Bacon. Francis Bacon said, "Money is a good servant but a bad master." So sabi niya, Francis Bacon, ang salapi daw o pera ay mabuting alipin. Subalit, pag ito ay naging amo, Panginoon, masama siyang Panginoon. Bakit? Mamaya, papaliwanag ko natin yan. Now, although the above statement is very true, yet many people run after money more than they run after time. So, sabi ni Francis Bacon, totoo ngayon na ito ay totoo,
Subalit, marami pa ring tao ang humahabol sa salapi o pera sa halip na habulin nila ang panahon o tiyempo. Na ano pa rin sabi ni Haring Solomon? King Solomon said in the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 10, "He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This is also vanity." So sabi ni Haring Solomon, ang nagmamahal daw sa salapi o sa pera ay hindi po magiging satisfied. Palagi po siyang naghanap. Ang naghangad sa kalamanan, sobrang kayamanan, ito pa sabi ni Haring Solomon ay kahangalan. This is vanity. Yun po ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10 o Mangangaral 5:10 sa Filipino Bible. So, sa pag-aaral po natin ito mga kaibigan at mga kapatid, 4 po na parte ng ating leksyon, ng ating pag-aaralan, at nawa pwede kayong magbigay ng reaction sa YouTube, pwede rin sa radyo, at ang ating pong number sa mobile number ko ay 059-49329 at ang aking Globe number 0917-700-3134. Number 1 question, money, how should it be defined? Ano po ang kahulugan ng salitang pera o salapi? Number 2, reasons people run after money. Ano po ang mga dahilan kung bakit hinahabol o gusto ng taong yumaman? Ano po yung mga dahilan? Number 3, the results of loving too much money. Ano po ang resulta kapag minahal natin ng labis-labis ang salapi o pera? At the last part of the lesson, what are the actions against the love of money? Ano po ang dapat gawin para mabawasan o sabi na lang natin matanggal ang sobrang pagmamahal sa pera o salapi? Yan po yung ating mga main points sa ating discussion on the subject, the love of money, the root of all evils. Number 1, money, how should it be defined? Pasensya na po kayo at meron tayong mga English definitions, pero ipapaliwanag din po natin yan sa sariling wika. Number 1, according to the definition, money is an accepted medium of exchange used to pay for goods, services, debts within a given economic content. So, pera daw o salapi, isang uri ng exchange, pwedeng pagpampalit. Ito, pera ito, pero bibigyan mo ko ng mga bagay na gusto ko, halimbawa pagkain, serbisyo rin, at pati pambayad na rin sa utang. Yan po ang number 1 definition ng pera o salapi. A standardized tool that eliminates the inefficiencies of barrier, of barter, or sabi na lang, coincidence of ones. Noong kapanahon kasi nang wala pang invento ang pera, kung meron kang gusto, halimbawa gusto mo ng manok, magbibigay ka ng isang bagay, halimbawa, may manok ang gusto, bibigay mo nyog o something else. So yun yung taglang barter system, goods exchange of services. Number 3 definition, an asset that can be saved, stored, and retrieved while remaining usable in the future, retaining its purchasing power over time. So yung pera po, sabi nila, isang bagay na pwedeng itago, pwedeng ipunin, o pwedeng makuha muli, at pwedeng gamitin sa darating na panahon, at ito pa rin ay pwedeng gamitin kahit sa katagalan ng panahon. Kung minsan may mga bagay sa katagalan ng panahon nasisira, pero ang pera po, yan bawa papel o coins, ay hindi po nasisira. Kung maliban na lang talagang sirain mo, wasakin mo. Okay, now the question is, what is the definition or the difference between money and wealth? Money and wealth. Wealth is the total assets, real estate, stocks, cars, while money is the liquid asset used to facilitate trade. So ano pong diferensya ng pera o salapi at kayamanan? Yung kayamanan po, yun yung sinasabi ng lahat ng bagay na pag-aari mo. Lupa, bumili ka ng stock certificate sa mga korporasyon, kotse, bahay, etc. So balit po ang pera o salapi, yun po yung bagay na ginagamit natin para makuha natin yung gusto nating makuha na kayamanan. So yun po ang diferensya
between money and wealth. And the last part of our definition of the word money is any very verifiable item or record such as coins, paper notes, digital balances accepted as payment for goods, services, and debts. Ulitin ko po. So anong bagay? Ang pera po pwedeng coins, pwedeng papel, pwede ngayon digital balances. Ito na yung tinatawag nating GCash. O kundi man, deposito sa bangko. Wala kang dalang pera, pero may deposito ka sa bangko, may GCash ka. So ito po ay ginagamit pambayad ng mga serbisyo, pambayad na anumang bagay na gusto nating makuha, at pwede pa rin pambayad ng utang. So yun po ang ating mga definitions o pagpapaliwanag kung ano ibig sabihin ng salitang salapi. Money. Number 2, what are the reasons people run after money? Ano po yung mga dahilan kung bakit nagkukumahog ang taong yumaman o magkaroon ng maraming pera? Kahit marami na sila, mayroon na silang bilyon, gusto pa nilang trilyon. Yun yung mga sobra ng yaman. Pero yung ordinaryong tao, may 1,000 ka lang, happy na sila. Yung 1,000, maging 2,000 hanggang 10,000, 100,000 at gusto nila milyon. So ganun po ang nangyayari sa buhay ng tao. Well, number 1, there are at least 6 reasons why people run after money. Tingnan nyo po kung nasaan kayo dito. Number 1, survival and needs. Money is required for survival, for buying food, clothing, and housing. So para mabuhay tayo sa mundo, kailangan natin ng pera o salapi. Pambili ng pagkain, damit, pati na rin yung pabahay program natin. Yung iba walang pabahay, so homeless sila. Yung iba naman sa kotse lang nakatira, sa tricycle, etc. No? Yung iba nang pagala-gala, wala silang bahay. Number 2 reason why people run after money, security and stability. Ano ibig sabihin ng security and stability? Secured, wala kang problema. Stable ka. Ano man mangyari, meron kang uuwian at meron kang panggagamitan na pera. It provides safety net for unexpected events, especially healthcare and education. So yung pera po, parang pang-ready mo. Pay magagamit ka pag mayroong mga tinatawag na hindi mga inaasang mga pangyayari sa buhay, katulad ng pagpapa-hospital, o kundi man pagpapaaral sa iyong mga anak o sarili mo rin. Number 3 reason why people run after money is freedom and autonomy. Sabi nila, financial freedom. Marami pong nagsasabi dyan. Magkakaroon tayo ng financial freedom. Pag marami ka ng pera, mayroon kang tinatawag na choices. Pwede kang mamili, magtrabaho, matulog, o gamala ka na lang. At of course, autonomy. Walang pwedeng magdikta sa iyo kung anong gusto mong gawin. May pera naman ako. Bakit nila ako didiktahan kung anong gagawin ko? That's the idea there of freedom and autonomy. Money allows people to make choices, especially traveling, enjoying leisure, and reducing stress. So pag may pera ka, pwede kang mamili. Pwede kang biyahe ka ng biyahe. Punta ka ng Hong Kong, pwede kang punta ng Singapore, Korea, at pwedeng pati Canada at Amerika. Pwede rin enjoying leisure. Yung iba naman, dahil sa sobrang init ng panahon, pupunta sa mga beaches, pupunta sa mga resorts, na kung saan ay malamig ang klima. Maraming punong kahoy, pwede kang magbabad sa mga tinatawag nating swimming pool. Okay naman pag may pera ka, freedom and autonomy, wala kang inaala-ala sa buhay. Totoo ba na wala kang inaala-ala? In fact, yung ibang tao, sa sobrang pera, sobrang yaman, ang problema nila kung saan nila itatago yung kanilang kayamanan at kung saan sila pwedeng hindi maistorbo kapag sila ay naglakad sa kalye. Yun po ang one of the problems of being too rich, unless magdi-disguise ka. Number 4 reason why people run after money is status and respect. Pag ikaw may pera, mayaman ka, maganda yung estado mo sa buhay. Ginagalang ka, nire-respeto ka. As a measure of success and symbol of high status, which lead to increased respect. Pag dumating ka, nakaparada ka ng Rolls Royce o anumang klaseng sasakyan na mamahalin, titingil alagad yun, sa'yo ba yan?
Artista ba yan? O bilyonaryo ba yan? Mga ganun pong katanungan. Number 5 reason why people run after money is purpose and accomplishment. Gives a sense of accomplishment, success, and personal purpose. Halimbawa, sobrang hirap mo nung ikaw ay bata pa. Yumaman ka, naging milyonaryo ka. So that's a sense of accomplishment. May narating ka sa buhay. Ikaw ay tagumpay, successful, and of course, ang gusto mo sa buhay, marating mo ang isang bagay na nilulunggati mo o nilalangit mo mula sa pagkabata. And number 4, and number 6, and the last reason why people run after money is access to resources. Ano pong ibig sabihin ng access to resources? Well, it acts as a tool to acquire luxury items and other opportunities like education and others. So ito po ay access. May tinatawag na bridge o tulay kung ano man ang gusto mong marating o makuha. Gusto mo pang yumaman, gusto mong magkaroon ng yate, aeroplano, etc. Helicopter. At gusto mo pang magkaroon ng other degrees. Mayroon ka ng master degrees, gusto mo pa ng doctorate degree. Hindi lang isang doctorate degree. Gusto mo pa 10. Mayroon mga ganong klaseng tao. So, yun po ang 6 na dahilan why people run after money, nagkukumahog na yumaman sa mundong ito. Number 3, part of our lesson. What are the results of loving too much money? Ngayon, ang tanong, ano po ang magiging resulta kapag sobra na ang yaman natin? Marami na tayong pera, may milyon na tayo, may bilyon na tayo. Gusto pa nating maging trilyonaryo. Katulad po ni Bill Gates, ni Zuckerberg, and of course other rich people in the world, si Jack Bezos. Now, number 1 reason, or result rather, of loving too much money. Pakinggan niyo po ito mga kaibigan at mga kapatid. Number 1, people will fall into temptation and a snare. Ano sabi na po sa Pablo? Ang mga tao ay babagsak, mahuhulog sa tukso, pati na rin sa bitag. Alam niyo yung bitag, pag natrap ka, hindi ka na makalabas, pwede ka mamatay. The process of being lured by desires or the love of money into destructive traps and ruins one's spiritual, mental, and moral life. Ibig sabihin po, kapag sinobrahan natin yung kagalingan natin, paghahanap ng pera, sobrang pera, yaman, hindi lang milyon, kundi trillion, billion, nahulog po tayo sa tukso, desires. Ano sabi ni Apostol Juan? The love of money, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yun po yung 3 uri ng tukso. Well, nahulog ko po sa mga mapanganib na mga bitag. At siyempre, masisere yung ating spiritual life, even our mental state, yung ating mga pag-iisip, pati na rin yung moral life mo. Depende po sa tao yan. Pag hindi niya masyado nakokontrol kung sa dami na ng kanyang pera. Kaya itong mga sobrang yaman, tulad ni na Bill Gates, gumagawa po sila ng foundation. Pinamimigay po nila yung pera nila sa mga foundation, charities. At kumisan, tinutulungan nyo yung mga taong mahihirap. Sana mayroong ganyan, sir, sa Pilipinas. Number 2, people fall into diverse temptation, sabi ni James, signifies losing control, getting caught in destructive habits, or choosing financial gain over integrity and leading to severe consequences. Paliwanag ko po, pag sinobrahan mo ang pagmamahal sa pera, nawawalan ka ng control sa sarili. Gusto mo sinusunod mo lang yung sarili mo. So sometimes, kakaroon ka ng destructive habits. Sometimes, ano yung destructive habits? Pwedeng sugal, pwedeng droga, at mas pinipili mo yung yumaman kaysa sa maging honest ka. Yung tinatawag na integrity. Yung lisensya po ng kanyang kumpanya, pwedeng mag-operate sa Manila. Pero ang nangyari po, he operated in the provinces, so medyo lumabas po sa kanyang area kung saan ay may lisensya. So ang nangyari po, tinawag na parang illegal recruiter or mass illegal recruitment. At of course,
Nung nahuli siya, kahit abogado siya, nakulong pa rin siya. And of course, that's a lesson. Number 3 results under people fall into temptations. Classic example, mayroon pong example sa Biblia, yun po yung tinatawag nilang alibugang anak or the prodigal son who inherited his money from his father, and when he inherited his money, instead of using it wisely, he wasted his money into lavish spending and lifestyle. Napunta pa sa isang bayan. Ito po ay kwento matatagpuan sa Lucas Kapitulo 15, talatang 11 at 32. Ito po yung storya ng alibughang anak or the prodigal son. Ano po nangyari? Sa sobrang niyang yaman, sobrang niyang pera, winaldas niya lang hanggang sa huli. Wala na siyang makain, pagkain na lang ng mga baboy ang kinakain niya. So yan po example dun sa Lucas chapter 15 verses 11 to 12. Number 2, result of loving too much money. Aside from falling into temptation and snare, many foolish and hurtful lust or distraction. Mga bagay na sabi mo na lang foolish. Parang wala ka ng pag-iisip. Hurtful lust, sobrang paghahangad. And of course, pag sobrang hangad, ano mangyayari? Hahantong po yan sa kapahamakan. Being trapped by irrational and intense desire, that is greedy pursuit of wealth, causing ruin to one's moral and spiritual life. So, sabi ni Apostol Juan kanina, sinabi natin, what are the three kinds of temptations? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang gusto ng ating katawan, ang gusto ng ating mga mata, pati na rin ang kapalaluan sa buhay, yan po ay naghahatid sa mga tinatawag na foolish, hurtful lust, and of course, destruction. And there's still that. Foolish because they are unwise and wasteful, hurtful because they lead to physical and spiritual destruction. Bakit foolish? Kamangmangan. Nagiging mangmang ang tao sapagkat hindi niya na kumisan iniisip na yun pala ay hahantong na sa kapahamakan. Wasteful, in other words, sa sobrang niya ng yaman, kumisan, winawaldas niya na lang yung pera. Hurtful because they lead to physical and spiritual destruction. Pag sobrang ng yaman, loving too much money, it will even harm you physically. Bakit physically? Siyempre, apektado yung physical na katawan. Sobrang kain. Puyat, puro na lang kasiyahan. And of course, the worst is your spiritual life, spiritual destruction. Number 3, under the results of loving too much money, the covetous have erred from the faith. Sa sobra mong hangad na yumaman, nawala ka sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa Colosas 3:5, sabi ni Apostle Paul, the Bible equates covetousness with idolatry because it replaces God with trust in money. Okay, ang sabi dito sa Colosas 3:5, sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay sobrang sakim sa salapi o sa pera, pinapalitan mo ang Diyos. Ang Diyos mo pera, hindi na yung Panginoong Diyos sa langit. Yun naman ang pinanggalingan ng lahat ng bagay sa mundo. Obsession with wealth and possession creates spiritual conflict leading to a departure from Christian teachings and trust in God. So, totoo po yan. Kapag sobra na yung gusto nating hangad na maging mayaman, maging milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, kakaroon po ng spiritual conflict. Paglalaban sa kagustuhan ng Panginoon Diyos, and of course, pag nangyari yon, makakalimutan natin yung pagtuturo ng Santa Biblia, pati na rin ang tiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang sabi ng Biblia. When a person craves for riches, he often twists the teachings of Christ to justify a materialistic lifestyle. Ito po ay halimbawa nito yung mga prosperity gospel preachers. Ano po? Ulitin ko po. When a person craves for riches, kung gusto niya yung sobrang yaman, ano pong nangyayari? Binabaluktot niyo po yung salita ng Diyos. Kalip na kabutihan, ito ay hantong sa kapahamakan, pagiging abusado, and
he will also follow the so-called materialistic lifestyle. Ito po yung nangyari sa mga prosperity gospels na hindi lang sa ibang bansa, kundi dito sa Pilipinas. May mga nangangaral sa salita ng Diyos sa television, sa YouTube, sumubrang yaman. Mayroon na silang helicopter, mayroong yate, mayroon silang Garden of Eden, mayroon silang mansion, at ang kanilang deposito sa bangko, sumusobra na po. So yan po ang resulta. The covetous have erred from the faith. Nawawala po sila sa tunay na doktrina ng Panginoon. And of course, the desire to get rich blind people to spiritual reality or more than that. Example po niyan. Of course, si Judas po, magkano lang naman yung binigay na pambayad niya ng pinagtaksila niyang 30 pieces of silver according to researchers. 30 pieces of silver noong panahon na yon, ang amount o halaga sa ating kapanaw ngayon, about 30,000 pesos lang. So, hindi ko alam kung bakit. Pero nabubulag po ang tao. And one of them, of course, in the Bible was Judas Iscariot. Nabulag siya dahil ang akala niya si Kristo ay hindi totoong Mesiyas. Binenta niya at meron siyang ibang hangad. Sabi ng mga researcher, gusto niya magkaroon ng political position doon sa Jerusalem or Judea. And the covetous pierce themselves with many sorrows. Ang sobra pong tao na naghangad ng pera, maghatid po siya ng maraming kalungkutan o kapighatian. Self-inflicted wounds, pain is brought about oneself through poor choices and misplaced priorities. Hindi po natin alam kung gaano ang kapigatian na dumarating sa mga tao sobrang yaman. Hindi nila alam kung paano nila gastusin yung pera nila. Hindi nila alam kung paano protektahan ang sarili nila. Dami pong sinabi ng Apostol Pablo. Many sorrows, these would include remorse, anxiety, broken relationships, fear of loss, and spiritual emptiness. Isahin po natin yan. Yung maraming kapigatian, ibig sabihin, magsisisi sila, sabi niya, bakit ko ba ginhina nga dito? Mag-aalala sila. Of course, kumisa, nawawala pati mga kaibigan, pati pamilya, sa sobra nilang hangad na maging mayaman. Fear of loss and spiritual emptiness. Marami nga sila, pero ang kanilang spiritual na pamumuhay, walang-wala. Nakalimutan na nila ang Panginoon Diyos. And of course, that happened also to Haring Solomon. King Solomon in the Bible, when he was still young, sabi niya, Lord, give me wisdom. Binigyan nga siya ng wisdom ng Panginoon. Pero when he became so wise and so rich, ano ang ginawa ni Haring Solomon? He acquired so many wives. In fact, according to the Bible, Solomon had 700 wives and 300 concubines. Kung itotal mo, 1,000 po yan. Yun po ang nangyari kay Haring Solomon. Sobrang kaalaman, sobrang yaman, and of course, yun po ang nangyari sa kanya. The love of money, not money in itself, is the root of all evil. Please remember, brothers and sisters, hindi po yung pera o salapi ang problema. Ang problema po, pag sinobrahan natin ang pagmamahal, paghahangad sa pera, yun po ang mali. Kaya sinabi niya po sa Pablo, the love of money is the root of all evils. Ang pagmamahal sa sobrang pera o salapi, milyon, bilyon, trilyon, yun po ang pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan. At, of course, alam natin sa Pilipinas, yung mga flood control projects, bilyon po yun. Sino ang involved doon? Mga senador, congressman, of course, may mga arkitekto, may mga engineer na involved po sa mga flood control projects dito sa ating bansa. Number 4, and the last part of our lesson, actions against the love of money. Para mabigyan natin ng solusyon ang sobrang pagmamahal sa pera, ano po ang ating gagawin? Number 1, there are at least 5. Number 1, practice generosity. Maging generous ka. In other words, mapagbigay. Huwag mo na maibigay lahat. Siyempre, maging mapili ka. Giving is the primary antidote to greed. It reduces money's power over your own life. So sabi ng mga researcher,
ang pagbibigay, pamimigay, hindi lamang being charitable is the antidote. Ito po yung panlaban sa kasakiman. Para hindi ka maging sakim, pabigay mo yung iyong kayamanan. Hindi naman pabigay na basta-basta. Pipiliin mo rin yung pagbibigay mo charity para mabawasan din yung buwis mo. It also reduces money's power over your own life. Pag naipamigay mo na, siyempre, bumaba yung pera mo, kumunti. So, hindi na siya magiging powerful. Hindi na siya ang magiging Panginoon ng iyong buhay. Yun pong ibig sabihin. Now, of course, under giving generosity, systematize giving. Make generosity a planned part of your budget, not an afterthought. In other words, planuhin mo kung sino ang pagbibigyan mong charity, kung sino ang bibigyan mo ng eskwelahan. Dito po sa Baguio, and of course sa Pilipinas, SM Foundation gives charity. Of course, sa ngayon, dito sa Baguio, meron pong mga elementary school, binigyan niya ng school building ng SM Foundation at iba pa. So, in other words, it's not an afterthought. Iniisip talaga kung paano bigay. Number 2, cultivate contentment. Ibig sabihin, maging kontento tayo. Be satisfied with the essentials like food, clothing, rather than luxury. Kung ano kang meron ka ng damit, meron ka ng kotse, meron ka ng bahay. Ano pang hinahangad mo? Meron ka namang magandang pamilya. Huwag mo nang hangarin ng sobra-sobra sapagkat pag hinangad mo yan, hindi mo rin madadala sa kabilang buhay. Letter B, cultivate contentment. Stop comparing finances. This contentment often stems from comparing your possessions with others. Ang ganitong nangyayari sa mga mayaman. Si Pedro, kaibigan niya. Si Juan, 2 milyon pa lang. Yung kaibigan niya, umabot na ng 10 milyon. Ang gusto ko niyong habulin yan. So, para maging patay kami. Pareho kami ng abilidad. Puro kami summa cum laude noong college namin. Yun ang sabi ng isa. Example lang po yun, ha. Intentional deprivation. Ano pong ibig sabihin yan? Choose to live with less to prove that happiness is not dependent on material possession. Intentional deprivation. Halimbawa, may pera ka. Huwag mo dalhin lahat. Iwan mo sa bahay. Ang ibig sabihin, try to live lesser than what you can afford. In other words, kaya mong bumili ng isang magandang sasakyan. Huwag ka na bumili ng masyado mahal. Yung mura na lang. Ganun po yun. To prove that happiness is not dependent on material possession. Depende po yun sa tao. Hindi naman lahat ng tao ganun. Example po sa true story, ito si Nicolas Cage. Isa pong artista sa USA. Sobrang niyang yaman. Actually, marami siyang tinutulungan. Pag may na-hospital, bibigyan niya ng pambayad sa hospital. Pag nangailangan ng bahay, bibigyan niya. Sa sobrang niyang generous, nag-alala na yung kanyang accountant, Sir, we have no more money. Ayan sabi ni accountant ni Nicolas Cage, isa pong artista sa USA. Change financial habits. Number 3, paano po ang mabawasan ang pagmamahal sa pera? Number 3, change your financial habits. Under that, set a budget that prioritize saving and giving, not just consumption. So, maglaan ka ng pera, save your money, and then of course, ito parte. Ito para sa Panginoon, ito sa sarili ko. Not just consumption. So, magkakaroon ka ng tinatawag na budgetary adjustment. Eliminate debt. Cut off credit cards or restrict their use to avoid debt-driven desire for money. Kung may marami kang credit cards, give up mo na ang mga credit cards mo para wala ka ng utang. Letter C, avoid get-quick-rich scheme like gambling, lotteries, high-risk investment. Ito po ay problema yan. Ibang mga Kristiyano, gusto nilang yumaman agad. So, mayroong mga get-rich scheme o plano. Mag-invest ka ng 1,000, yung 1,000 mo, kikita ng 200, 300 every week. At marami pong nabibiktima sa ganitong klaseng plano or scheme. Get-rich scheme. Yaman agad. Of course, may iba, gambling. Hindi naman sila pupunta sa casino. Pero may tumatayo po ng loto, may tumatayo po ng, sabi na nating, loto, yung 5, 6, etc. Marami pong uri ng gambling. At sila, sabi ng isang kakilala ko, pag ako yumaman, tumama ako sa loto,
mababayaran ko na yung mga utang ko. At yung iba, sobra, ibibigay ko sa church, sa Panginoon. So, yun ang kaniyang paliwanag. Hindi raw masama ang tumaya sa wedding o sa loto. And of course, number 4, under adjustment or action against the love of money, adjust your spiritual focus. Ano ibig sabihin? Shift from honor to steward. Ang ibig sabihin, huwag mo sabihin, pera mo lahat yun. Ikaw ay tagapamahala lang ng pera ng Panginoon. You are managing money for a higher purpose. Ano yung higher purpose? Not for yourself alone, but for God and for humanity. So, maging katiwala ka. Huwag kayong may-ari mismo. Under that, recognize true riches which cannot be taken away or lost in a market crash. Alamin mo ang tunay na kayamanan. Ano ba ang tunay na kayamanan? Ano sabi ni Kristo sa Luke chapter 12 verse 15? Be careful not to be lover of money because your life is not in the abundance of possession. Huwag ka masyadong maging interesado sa pera sapagkat ang buhay ng tao ay hindi ang pagpapayaman lamang ang mangyayari. Yun po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas chapter 12 verse 15. Contentment, not accumulation. Oh, okay. Flee from greed. Tumakas ka sa pagiging sakim. Medyo mahirap yata yan. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, flee from these things, the love of money, and pursue righteousness. So alam mo nang masama. Huwag mo nang habulin. Tigilan mo na. Alright. And number 5, under how to act against the love of money. Number 5, educate yourself. Study financial wisdom to make sound, non-emotional financial decisions. So, tuloy pa rin ang pag-aaral kung paano hindi ka masyadong ma-in-love sa pera, kundi kung paano ito gagamitin sa kabutihan. Reflect on inherited beliefs. Break those that promote fear and excessive accumulation. Kung minsan may mga namana tayo sa ating mga ninuno, magpakayaman ka para hindi ka maghirap sa mundo at para hindi ka alipustain. Yun po yung mga sabi ko minsan. And of course, under that, educating yourself, key principle. The goal is not to have zero money, but to ensure that money does not rule your heart, relationship, and decision. Hindi ka naman magiging zero balance. Ang ibig sabihin, kung ano man ang meron ka, make sure that money o salapi ay hindi po ang nagkokontrol sa ating puso, sa ating mga relationship, pati sa ating mga decision makings. Ulitin ko po mga kaibigan at mga kapatid, ano yung mga action against the love of money para hindi tayo sobrang maging sakim sa pera o sa salapi. Number 1, under this last part of our lesson, practice generosity. Maging generous ka. Number 2, cultivate contentment. Maging kontento ka. Number 3, change your financial habits. Baguhin mo yung mga ugali mo sa tungkol sa pera. Number 4, adjust your spiritual focus. In other words, kung nawala ka sa spirituality, patungo sa Panginoon, baguhin mo yon. And number 5, na last, educate yourselves. Educate yourself how to make use of your money, to come to be generous, and how not to love money at all. Conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid. Sana, marami po tayong natutuhan sa ating leksyon, The Love of Money, the Root of All Kinds of Evils. Wala po tayong pinapatamaan. Ito po ay applicable sa lahat ng mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, and of course, to everybody who tries to run after money rather than running after time. Wealth is not inherently evil. Ang kayamanan po ay hindi masama. Ang masama ay ang sobrang paghahangad sa kayamanan, at ito po ay naghahatid ng maraming panganib sa ating spiritual na pamumuhay. True success, brothers and sisters, in being contented and trusting in God rather than the relentless pursuit of riches that traps the soul. Ulitin ko po.
Ang tunay na tagumpay ay nakikita sa pagiging kontento, pagtitiwala sa Diyos, sa halip na ang paghabol na maging mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, at trilyonaryo. Basahin po natin dito sa sinulat ni Apostol Pablo, 1 Timoteo Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 8. Ito po yung verses before our reference. Sa katunayan, sabi ni Apostol Pablo, may malaking pakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan. There is godly contentment if we will be contented. Sabi ni Apostol Pablo, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan nang tayo'y may pagkain at pananamit. Ibig ko pong gamitin yung illustration tungkol kay Alexander the Great, isa pong conqueror ng Grecian Macedonian Empire. He died at the age of 33, pero bago siya namatay, nagkasakit po, hindi niya alam kung anong sakit niya. Namatay siya, ang advice niya sa kanyang mga generals. Sa dito, number 1, sabi niya, pag ako'y namatay, ang magdadala ng aking ataol o kabaong ay mga doktor para patunayan na walang doktor, sino man sa mundo, ang pwedeng magpagaling sa isang taong dapat nang mamatay at taging Diyos lamang ang nakakalam kung paano siyang gagaling at mabubuhay. Yun po yung first request ni King Alexander or Alexander the Great. Number 2 request niya, pag ako'y namatay, lahat ng ginto, pilak, kalat nyo sa aking daanan, papunta sa aking puntod o sa aking hantungan. Kinalat nga nila yung mga ginto. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig niya sabihin, ito binasa natin kanina, sabi ni Apostol Pablo, wala tayong dinala sa mundong ito nang tayo'y dumating nakahubad, wala rin tayong madadala tungo sa kabilang buhay. Wala tayong dinala mula sa kabilang buhay. Wala rin tayong madadala. We brought nothing into this world, sabi ni Apostol Pablo. Walang anuman, wala tayong madadalang anuman pag alis sa Kanya, at wala rin tayong dinalang anuman sa sanglibutan. When we were born into this world, and the last request of Alexander the Great, sabi niya, nilabas niya yung dalawang kamay niya sa puntod. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nang tayo'y dumating sa mundong ito, wala tayong dinala. At kung tayo'y aalis sa mundong ito, wala rin tayong madadala sa kabilang buhay. Everything will be left here in this world. Yun po ang ating leksyon. So, contentment, brothers and sisters, not accumulation, brings true gain and spiritual security. Ang pagiging kontento sa buhay, hindi ang pagpapayaman, kasakiman. Hindi po naghahatid yan ng tunay na ganansya and spiritual security. It does not bring true gain and true spiritual security in this life or in the next life. So yan po ang ating leksyon. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo dahil sa sobrang paghangad na yumaman sa mundo ito, kayo po ay aming inimbitahan, simple lang na pamumuhay, simpleng kaligtasan, ang ating pong hihintaying kayamanan ay ang buhay na walang hangsalan. Bago marating yan, sabi ni Kristo, sumampalataya kayo at magpabautismo at kayo'y maliligtas. Marcos 16:16. Sabi pa rin Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Ngayon na ang inyong araw ng kaligtasan. Today is your day of salvation. Now is your acceptable time. 2 Corinthians 6 verse 2. And of course, the last, sabi ni Kristo, Matthew 11:28-30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Yan po sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 11:28-30. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal sa langit, marami pong salamat sa leksyon na ito na ibinigay mo sa pamamagitan ng Radio GMA.
At maraming pong salamat sa Panginoong Kristo na siyang nagligtas sa aming buhay. Bumaba sa langit, narito sa lupa, naging sakripisyo sa cross ng Kalbaryo para kami iligtas sa aming mga kasalanan. Maraming pong salamat sa aming sponsors, ang of course World Radio International, to White Sparrow Road Church of Christ, mga kapatiran na sumusuporta sa ating radio program, sa ating YouTube channel, and of course sa ministry in different places, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation in Pampanga, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na Nards and Bibing Tuanyo diyan po sa Dao Capiz and his family, kapatid na Ed and Sister Beulah Lauder of California, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel of Lingayen, Pangasinan, kapasama po dyan si Jonathan and Annalyn Ramos, and of course Sister Hilda and Juanita Manuel of Lingayen, Pangasinan. Mga kapatiran sa Anda, Pangasinan, kapatid na Christopher Olesco, kapatid na Christopher Dacusin, and of course Brother Alan Katso. Mga kapatiran po dyan sa La Union, kapatid na Fidel Tasio, Brother Jay Bangkiray, mga kapatiran po sa iba pang lugar like Quezon Province, kapatid na Dean Quijano, Brother Emerson Fernandez, and of course Brother Jose Silso Virgilio Marfil. Magandang umaga po. Nawa ang Panginoon ay maging merciful and loving and of course always faithful in forgiving us of all our sins. We all trust God and we pray all of this in the name of His Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Binabati ko rin ang aking sister diyan sa Cebu, Sister Evelyn and Neil Imperado. And of course, ang Moses team, no, Brother Richard and company, diyan sa ngayon sa San Jose, Antique. And of course, Panay Alan. Maraming po salamat. God bless us all. And may the Lord be with us all the time as we continue serving Him. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.